Apektado ng mainit na panahon at pesteng fall armyworms ang nasa 20 hektaryang maisan sa 5 barangay sa Lipa City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, kung ang ilang magsasaka sa Lipa City na huli raw sa pagtatanim, ito namang maisan dito sa lungsod ng Batangas, naghihintay na lamang ng panahon ng anihan. Natutuyo na ang mga bunga ng mais sa mahigit 1 ektaryang taniman ni Aling Mayet sa Barangay Pusil sa Lipa City. Bukod sa mga natuyong mga bunga, kita rin ang butas-butas na dahon ng mais dahil sa pag-atake ng pesteng fall armyworms. Enero pa raw nang magsimulang maapektuhan ng mainit na panahon at peste ang kanilang pananim. Malaki na raw ang nalugi sa kanila na umaabot na sa humigit kumulang 300,000 piso. Lugi po kami ng ilang tanim. Kaya po kami magtatry ngayon ng kamatis at ng mais. Hahatiin na lang po namin are sa dalawang iyon. Talagang napakahirap. Opo, nagkanda utang-utang na nga para lang kami makapagtanim. Kaya ang hiling ko po nga sa kanila ay bigyan kami ng binhi at abono kung anong pwede nilang ibigay sa amin. Sa tala ng Lipa City Agriculture Office, bukod sa Barangay Pusil, 4 na barangay pa sa lungsod na may tanim na maisang apektado ng mainit na panahon, idagdag pa ang pamemeste ng mga uod. Kabilang na ang mga barangay ng Lumbang, Dagatan, Pinagkawitan at Marawoy. Sa kabuuan, 20 ektarya ng taniman ng mais ang natayo at inatake ng peste. Kaya lang syempre yung mga farmers natin, hindi natin talaga sila mapigilan. Meron pang nagtanim noong December, January, na although ang Lipa, blessed pa din kasi hindi ganun katindi yung effect ng El Nino, hindi nagkakrak pa yung mga lupa natin, although dry na siya. Kasi nga may mga panakanakang pag-ulan pa tayo. Sa stage na to, yung mga nagtanim ng December, especially rain-fed area, maasa sila sa tubig ulan. Walang tamang irigasyon. Tsaka corn, kalimitan corn ang affected. Alaga naman sa dilig ni Vicky ang kanyang mga tanim na kalabasa sa Barangay Pusil. Laking pagsisisi niya raw ngayon na nahuli siya sa pagtatanim ng ilang mga gulay kaya inabot na ng tagtuyot. Wala kailangan. Gawa ng, kala ko ulan pa. Hindi na pala. Inabot ng tag-init. Oo, naulit naman. Nag-try lang ako. Baka umulan pa. Dilig-dilig na lang. Natuyot nga. Sobrang init. Payo ng otoridad sa mga magsasaka, Pagka meron ka ng dapat na napansin na armyworm, hindi naman yun isang bagsak eh. Kumbaga pag na-visit nila yung tanim, dapat napapareport agad para nakakapag-apply po kagad tayo ng pesticide. Ang problema siguro, hindi agad nila nakita, kaya kumalat na rin po yung armyworm. Meron naman po tayong available ditong pang-spray kung nagsabi sila sa atin. Ang problem lang din siguro is yung tamang pagre-report ng mga case na na-experience nila para mabigyan natin sila ng tamang tulong. nakahanda na raw ang ayuda para sa mga apektadong magsasaka sa 5 barangay sa lungsod. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Lipa City LGU sa Department of Agriculture para sa hiling na solar-powered irrigation na makatutulong sa mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng Lipa City Agriculture Office sa nasa mahigit 30 ektarya pang taniman ng mais na hindi apektado ng tagtuyot. Sabi ng City Agriculture Office, may panahon daw talaga para sa pagtatanim ng mais. Yun nga lamang, hindi raw talaga mapigil ang ilang magsasaka dahil nagbabaka sakali pa rin sila na kahit huli na, gaganda pa rin ang bunga kahit tagtuyot na. Live mula rito sa Batangas City, balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.